pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Pero makikita mo na lang dyan kung sino pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Itinituring ngayon ng maraming Pilipino ang grupong Brave 18 at si Senador Alan Peter Cayetano bilang mga simbolo ng tapang sa gitna ng mga isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y malawakang korupsyon sa bansa. Ayon pa nga sa mga taga-suporta, ang ipinapakitang paninindigan ng naturang grupo at ng ilang opisyal ng Senado katulad ni Senador Marcoleta ay patunay ng kanilang determinasyon na mailantad ang katotohanan sa kabila ng mga kasong isinampa at mga hamong kinakaharap nila. Iginiit pa ng mga taga-suporta na hindi natinag ang Brave 18 kahit pa may mga pahatong-patong na kaso na inihain laban sa kanila. Anila, sa halip na umatras, patuloy pa rin nilang ipinaglalaban ang kanilang salaysay at sinusuportahan ang investigasyon na layuning mabusisi ang mga aligasyon ng katiwalian. Giit pa ng mga ito, ang ganitong uri ng paninindigan ay maituturing na kabayanihan sa mga mata ng publiko dahil sa kabila ng umano'y matitinding pressure mula sa mga makapangyarihang personalidad, patuloy pa rin nilang isinusulong ang kanilang mga isinisiwalat. Samantala, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang ituloy sa Huwebes ang susunod na pagdinig ng kampong kumikilala kay Senate President Alan Peter Cayetano na kanyang tinawag na tunay, legitimate at legal na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang pahayag ay ginawa ni Marcoleta sa isang panayam matapos ang magkahiwalay na hakbang ng dalawang magkatunggaling grupo sa Senado kaugnay ng kontrobersyal ng flood control investigation.